The Path to Success. Ang daan patungo sa tagumpay. Ito po ang ating topic ngayon sa ating pong daily devotion at napakaganda po ang ating pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Luke chapter 16 verse 10. Dito po ito ay tuturuan ng Panginoon upang lalong malaman natin kung paano tayo ay magiging mabuting steward sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa atin pong daily devotion. Dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Napakabuti po ng Diyos upang tayo ay muling makapag-devotion ngayong umagang ito. Ang atin pong pagninilayan ay ang verse na magmumula sa Luke chapter 16 verse 10. Sa Tagalog, ito po ay Lucas chapter 16 verse 10 na kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ko, ay matatagpuan po yan sa page 101 upang mabilis po ninyong makita ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Ihanda na po natin ang ating sarili at ang ating Bible at simulan na po natin ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. So basahin po natin, no? Sabi po sa New International Version, Luke 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Lucas chapter 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami pinagpapasalamat sa umagang ito sapagkat alam namin, O Diyos, na narito ang iyong presensya. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, puspusin mo kami ng iyong kabanalan, Panginoon. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. At nawa, Panginoon, ikaw lang ang maitaas, madakila at maluwalhati. Itago mo po ako sa iyong likuran at anumang bagay na nais mong matutunan namin ay malinaw namin itong marinig. Upang ito'y tumimo sa aming puso, maisabuhay namin at maibahagi rin namin sa iba. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, no, basahin po natin. Sabi po sa Luke chapter 16 verse 10 sa New International Version, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Sabi po sa Tagalog sa Lucas chapter 16 verse 10 ng Magandang Balita, Biblia, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. No? Ang ganda po ng ating pag-aaralan ngayong umaga kung saan tayo tuturuan ng Diyos. Kung paano tayo ay maging mabuting katiwala ng Panginoon upang tayo magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay The Path to Success. Ang daan patungo sa tagumpay. Sabi po dito, there are many definitions for success in today's culture. Maraming definition talaga ang tagumpay, no, sa bawat tao, sa kultura natin ngayon. For some, success is defined by the number of accomplishments we've made. So, sa iba, no, ang success ay kung ano daw yung nagiging accomplishment natin o mga bagay na nakukuha o na-acquire natin. Kapag ka ganon, successful na tayo. Or the number of possessions we've attained. Sa mundo, yan ang tinitingnan eh. Ano ba yung meron tayo para masabing successful tayo? Meron ba tayo ng yaman, material na bagay na meron sa mundo, bahay, kotse, pera sa bangko? Kapag ka marami tayo yan, may isip ng tao, successful na tayo. But Jesus' definition of success is countercultural. It has nothing to do with our accomplishments or our possessions. It has everything to do with our character and our faithfulness. So, pag tinignan natin ang definition ni Jesus Christ when it comes to success, ay ibang-iba, kabaligtaran
ng kung ano ang alam ng mundo at iniisip ng mundo. Kasi wala yung kinalaman sa kung ano yung naabot mo, kung ano yung nakuha mo, narating mo, na, na meron ka sa mundong ito. Kung hindi, ang tinitingnan ng Diyos ay kung ano ang karakter na meron tayo at kung paano tayo nagiging faithful sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating ginagawa. Yun ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Diba? Kaya nga po, sa Panginoon, baliwala yung yaman na meron tayo sa mundo. Dahil ang lahat ng meron dito ay Kanya. Pag-aari niya to eh. At ang lahat ng ito ay iiwanan din natin pagdating ng panahon. Hindi po yan mananatili, no? Na sa atin. Darating ang time, iiwan din natin ang lahat ng yan. Kaya ang nais ng Panginoon na meron tayo upang maging successful o matawag na successful sa mundong ito ay yung karakter na dapat na meron tayo. Karakter na tulad ng kay Jesus. No? Isang pag-uugali, behavior, attitude na dapat ay tulad ng sa Panginoon. Christ-like, di ba? So, Jesus' teaching in Luke 16 verse 10 is primarily about the content of our character. He says that those who are trusted with small things will be entrusted with larger things. Diba? Dito sa ating binasa sa Luke 16 verse 10 ay sinasabi mismo ni Jesus na kung sino man ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mas mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Kaya nga po, no, dito, tinitest yung ating character bilang kung paano ba tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na meron tayo sa buhay natin ito. Kung mga maliliit na bagay na pagkakatiwalaan tayo, edi mas lalo sa mas malaking bagay. Kasi po, dito sa Luke 16, ay kung babasahin natin ang kabuuan nito, yung buong chapter ng Luke 16, basahin po natin ito kasi mas mauunawaan natin yung context ng ating pong verse na pinag-aaralan ngayon. Kasi meron ditong isang alagad na inutusan no, ng mayamang amo niya na kumbaga gumawa siya ng katiwalian, gumawa siya ng kasinungalingan para dun sa mga may utang sa kanyang amo. Pero ang sabi kaya ng Diyos, kaya sinasabi ko sa inyo sa verse 9, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti. Kung meron man tayong kayamanan sa mundong ito ay gamitin natin sa kabutihan. Kabutihan para sa inyong kapwa. Kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Kasi alam ng Diyos na ang kayamanan dito sa mundo ay mauubos. Pero ang tinitingnan ng Diyos, nung merong ang kayamanan dito sa mundo, saan mo ito ginamit? Paano mo ito pinalago? Paano mo ito itinulong sa iba? Dahil ang mahalaga sa Panginoon, hindi yung kayamanang bibit-bitin mo sa langit kasi never mong mabibit-bit yan sa kanyang kaharian. Lahat yan iiwanan mo dito. So ang tinitest ng Lord sa atin ay nung habang nandito tayo sa lupa, ano ang ginagawa natin sa perang meron tayo, sa material na bagay na meron tayo, sa ipinagkatiwala niya sa atin, sa sweldo natin sa trabaho, sa kinikita natin sa ating negosyo, di ba? Ano ang ginagawa natin sa mga ito? Maliit man yan o malaki, tayo ba ay napagkakatiwalaan ng Diyos sa pag-manage nitong mga pera na ito? Ito ba ay ibinabahagi natin sa ating kapwa ng maayos, ng hindi nanlalamang? At ito ba ay kinita natin sa maayos na paraan? Ito ba ay tunay na nagiging pagpapala sa atin at sa ating buong pamilya? So, napakahalaga po nito, no? Dahil maraming tao ang nasisilaw pagdating sa pera, lalo na sa pera at sa mga bagay na meron tayo. Nakadalasan sa kung anong bagay na meron tayo ay nakakalimutan natin kung sino ang nagbigay nito sa atin. Kung kaya't akala natin tayo magaling, tayo ang dahilan kung bakit tayo meron ng mga bagay na ito. And those who are faithful with what they've been given will have even more opportunities. Tingnan mo kung gaano kabait ang Diyos at kabuti no, sa atin na kung sino yung magiging faithful sa kung ano yung meron siya na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay mas lalo pang magkakaroon ng opportunities, no?
na mas palaguin ito, mas pagpalain pa dahil sa naging mabuti kang katiwala ng Panginoon. And those who are dishonest, unfaithful, and untrustworthy will do the same with what they're given. Diba? Kasi kung tayo ay hindi mapagkakatiwalaan at magiging dishonest tayo, unfaithful, and untrustworthy sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay darating ang time babawiin din po yan. At mas higit pa sa nangyari sa mga taong pinagpala. Kasi nakakalungkot na akala natin walang nakakakita no, sa mga bagay na ginagawa natin. Na para bang akala mo ikaw lang ang may alam yan. Kahit anong gawin mo, walang malilihim sa Diyos. Kita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kung ang mga bagay ba na meron tayo sa mundong ito ay tunay na pinagyayaman natin at ibinabahagi sa iba at ginawa at ginagamit natin ito sa kabutihan at nakuha natin ito sa tamang paraan. Kasi pag ito ay ninakaw mo, pag ito ay ginawa mo, nakapanlamang ka sa iba, bagamat nalilihim mo yan sa mga tao sa paligid mo, pero may Diyos na hindi malilihim ang lahat ng ginagawa mo sa Kanya. Nakikita ng Diyos yan. At yan ay dapat nating tandaan para hindi tayo gumawa ng masama sa ating kapwa o makapanlamang. Diba? Maraming gumagawa ng ganyan, maging sa ating bansa. Kaya po, huwag na natin gayahin. Kung alam natin mali, huwag natin gayahin. Huwag silang maging example sa atin. Bad example yun. Hindi na yun dapat ginagaya. Kasi minsan may mga bukang bibig tayo na okay lang yan. Yun yung mga leaders ng bansa, hindi gumagawa ng tama. Bakit naman tayo masyado magiging conscious sa ganyan? Naku, hindi po dapat ganun ang maging attitude natin. Kasi kung sila man ay gumagawa ng hindi tama, ay hindi na dapat yung ginagaya. Hayaan na natin yun. Sapagkat meron pong kaparasuhan sa mga ganung tao na gumagawa ng mali. Sapagkat yan ay nakita ng Diyos. Maaring dito sa mundo, ligtas sila, pero sa Diyos, hindi sila makakaligtas. Sapagkat nakita ng Diyos ang lahat ng nangyayari at pangyayari at alam ng Diyos kung ano ang katotohanan sa mga pangyayari at mga ginagawa nila sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang kapwa at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Diba po? Kaya huwag tayong tumulad sa mga maling ginagawa ng ating mga leaders sa bansang ito. Hindi po katuwiran yon sapagkat may Diyos na nakakakita. Gawin natin yung tama, lalo tayo ng mga lingkod ng Diyos, lalo tayo ng mga anak ng Diyos na may takot sa Diyos, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at maging mabuting katiwala sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi may pangako ang Diyos sa atin patungkol dyan. Sabi nga po sa Matthew 25 verse 21, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, nakikita natin dito, no, na may gantimpala sa katapatan sa maliit na bagay at sa mas malaking responsibilidad at pagpapala. Bibigyan ka talaga ng Diyos ng pagpapala at ng katagumpayan sa buhay mo kapag tama ang ginagawa mo, i-reward ka. Diba? Hindi ka man i-reward ng tao sa paligid mo. Hindi man nila nakita na mabuti kang tao, na masunurin ka, pero may Diyos na nakakita. May Diyos na tunay na magpapala sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala dyan. Diba? Kasi iba akala, kung hindi na-promote sa trabaho, kahit mabuti at magaling sila, nalulungkot na sila. Kung mag-alala, may Diyos na nakakita. At ang Diyos ang tunay na magpapala sa iyo. Sabi rin sa 1 Corinthians 4 verse 2, bukod dito inaasahan sa mga katiwala na sila'y maging tapat. So, ang expectation ng Lord sa atin ay maging tapat sa kanyang mga ipinagkatiwala sa atin. Kung ikaw ay may marong magandang trabaho ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos, pagbutihin mo. Gawin mo ang best mo para dyan. Mag-excel ka, di ba? At ipakita mo hindi lang sa mga tao sa paligid mo, kundi sa Panginoon, na ikaw ay mabuting lingkod ng Diyos, na ginagawa mo ito ng buong katapatan dahil merong Diyos na nakakakita sa iyong ginagawa. Diba? No, yun lagi natin titingnan ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa.
ang kapurihan laging sa Diyos itataas, ibibigay. Kasi sa tao, walang contentment din. Hindi natin kailangan i-please ang tao. Ang kailangan natin i-please ay ang Diyos na tunay na nagmamahal at nagpapala sa atin. Ayan, so ituloy po natin ang sabi dito, it's not ultimately important to Jesus whether or not we are financially successful in life. What's more important is what we do with what we've already been given. So ang Panginoon wala siyang hindi importante sa kanya yung meron o wala kang financial parang hindi ka mayaman o mayaman ka. Hindi mahalaga yun. Or successful ka sa buhay mo o hindi. Hindi yun mahalaga sa Panginoon. Ang importante sa Diyos is kung ano ang ginagawa natin sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Sa mga bagay na ibinigay niya sa atin upang gamitin natin sa tama. Yun yung tinitingnan ng Diyos. Kasi puso ang binabasa ng Diyos sa atin. Hindi tayo ba ay nagiging gahaman sa mga bagay na meron tayo? Kasi minsan, meron na tayo, sapat na yun na ibinigay ng Diyos. Pero bakit parang wala pa rin tayong kasapatan, kakontentuhan sa kung ano yung meron tayo? Diba? Kaya yung iba, talagang natitempang gumawa ng masama. Natitempang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi parang tingin nila, hindi pa enough, no? Itanda natin, Jesus is more than enough. Siya ay sapat na ang Panginoon sa ating buhay. Pero bakit ganun ang tao, no? Minsan, meron namang pera sa bangko, may bahay, may kotse, ang dami ng ari-arian, pero bakit parang hindi pa ito sapat at nagagawa pang magnakaw, nagagawa pang manlamang ng kapwa. Diba? Yan po yung nangyayari kahit sa mga simpleng taong tulad natin. Yung mga panlalamang, yung mga panluloko, no? Yung mga nang-i-scam sa mga panahon na ito na parang masaya sila na makapanloko ng tao. Hindi po tama yun, di ba? Kasi ang tanong, bakit mo ito ginagawa? Hindi pa ba sapat ang biyayang natatanggap mo mula sa Panginoon? Di ba? At minsan, imbis na magtrabaho tayo ng maayos, ng legal, ay gumagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. Kasi mas madali ang pera dito, Ate Mabs. Mas okay to. Mas ang dali namin kinikita yung mga ganitong bagay. Pero tandaan mo, ano man ang itinanim mo, siya mo ring aanihin. Kung ikaw ay nagtanim ng kasamaan, sinungalingan, ayan din ang aanihin mo. At panigurado, hindi yan magiging mabuti para sa'yo at lalo tigit sa iyong pamilya. Na gusto mo ba yon? Na dumating ang time, mas lalo kang mag-suffer? Ngayon pa lang ayusin na natin ang ating buhay, lalo tayo na alam natin kung anong tama at mali sa mata ng Diyos. Matakot tayo sa Panginoon pagdating sa ganyang bagay kasi walang nalilihim sa Kanya. Alam niya ang lahat ng yan. Sa isip pa lang natin, alam na niya yan kung pinagpaplanuhan natin ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Kung ito ba ay makabubuti sa atin, sa ating kapwa at sa Panginoon. Kasi kung hindi, wag na nating gawin o wag na nating i-attempt na gawin o planuhin gawin. Kasi mali agad ito sa umpisa. Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Yung sa maliliit na bagay na hindi tayo napagkakatiwalaan, hindi po ba? Kaya mag-iingat po tayo sa mga ganyang bagay. And sabi niya dito, little acts of faithfulness every day is how our character is shaped our time. And the small decisions and the hard decisions are what create us into people of trust and honesty. So, yung maliliit na bagay na nagagawa natin, na pag yung faith natin sa araw-araw ng buhay natin, kung paanong ang karakter natin ay nahuhubog, no? Sa bawat experience natin, sa bawat araw. And anuman yung mga maliliit na desisyon na ating nagagawa o mga mahihirap na desisyon, ito ay nagkikreate sa tao ng pagtitiwala at ng pagiging tapat. Kaya maging maingat tayo sa mga desisyon na ating gagawin sa ating buhay, sa mga pinaplano natin. Kasi ito yung maghuhubog sa atin, sa karakter na dapat na meron tayo. Kasi kung alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Kung alam mo na yung ino-offer sa'yo mali, huwag mo nang gawin. Bagamat maganda ang offer, malaki ang offer, kung alam mong mali, huwag mo nang gawin. Sapagkat hindi ito makakapagbigay ng glory sa Diyos.
And if you're asking God for more in life, make sure you're being faithful with the things He's already given you. Madalas tayong humihingi sa Diyos na, Lord, pagpalain mo po ako. Lord, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganito para sa anak ko, sa pamilya ko. Pero lagi nating tandaan, gaano ba tayo ka-faithful sa mga bagay na meron na tayo para humingi pa tayo sa Diyos? Di ba? Kasi minsan, meron ka na eh, ano pang hinihingi mo? Di ba? Baka nakakalimutan natin, meron lang sapat eh. Kaya, pati kulang eh. Di ba? Yung sinusweldo ko hindi kulang. Saan nagkulang? Ang Diyos kailanman hindi nagkulang. Baka tayo ang nagkamali kung paano natin hinandle ang meron na tayo sa pangkasalukuyan. Di ba? Kasi hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kulang. Sigurado yan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Bibigyan kanya ng sapat sa iyong pangangailangan. Kaya lang anong ginagawa natin? Natitempt tayo sa mga bagay na hindi kailangan, bumibili tayo ng mga ito. Kung kaya't minsan nakakapangutang pa tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kaya tuloy, imbis na yung sweldo na sapat para sa atin, na ipambabayad sa mga bagay na hindi naman kailangan. Diba? Ang bilhin lang natin yung kailangan natin. Yung mga wants, yung needs lang, ang bigyan natin ng pansin. Diba? Kung may sobra sa ating kinita, saka natin gamitin sa mga wants. Pero kung wala ka pa namang pera para gamitin sa mga bagay na gusto mo lang, luho lang, huwag mong bigyan ng importansya. Kaya tuloy tayo minsan nagkakaproblema sa ating finances. Kasi pinagkatiwala na sa'yo ng Diyos yung tama eh. Pero bakit hindi nagkakasya? Sinong may problema? Yung nagbigay o ikaw na pinagkatiwalaan ng kanyang ibinigay? Paano natin to hinandle? Paano natin to minanage? Di ba sabi nga walang malaki o maliit na pera o biyaya na ibinigay ang Diyos na hindi magkakasya. Kasya yan. Kasi nasa pag-manage natin yan. Kaya maging maingat tayo at matuto tayo na pairalin ng tamang pag-uugali pagdating sa pagmamanage ng ating finances nang sa ganon, hindi tayo magkamali. Lagi natin i-acknowledge ang presence ng Lord. Lord, ito lang ang tinanggap kong sweldo ngayon. Tulungan mo kung mamanage ko ito ng tama. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging matatag ako sa temptations ng mga bagay na hindi naman kailangan o importanteng bilhin ko. At huwag mo kong hayaang makapangutang. Nang sa ganon, Lord, mapagkasya ko ito sa kung ano yung kailangan lang ng pamilya namin. Di ba? Kasi pagka masyado tayong parang feeling natin yung pera na yun, tayong may-ari. Sige lang tayo ng sige kasi feeling mo, wala namang katapusan to eh, kikita pa rin ako ng kikita. Kaya tuloy akala ng tao laging kulang. Kaya gumagawa ng mga bagay na hindi tama. Nangungutang. Hindi ko sinasabing mali ang mangutang, ano? Kaya lang, kung mangungutang ka at wala ka namang handang ipambayad dyan, huwag kang mangungutang. Delikado yan. Baka mabaon ka dyan. Diba? Kaya ang gagawin mo, kung ano yung meron ka lang, doon ka lang mag-seryoso. Doon ka lang mag-focus. At hayaan mong ang Diyos ang pumilos sa'yo nang sa ganon, bigyan ka ng wisdom paano mo gagamitin ang ipinagkatiwala sa'yo. Magamit mo ito ng tama at naaayon sa kanyang kalooban. So, sabi dito, use the resources and opportunities you've been given to build trust and honesty with other people. Diba? Not only with the Lord, kundi sa mga tao sa paligid mo para makita nila yung honesty mo at makita nila na mabuti kang lingkod ng Diyos kasi alam mo kung paano gamitin ang resources and opportunities na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Na hindi mo kailangan na manakit ng kapwa, manloko ng kapwa, mang-scam para lang magawa mo o mapagkasya mo kung anong perang meron ka. Diba? Kasi akala natin laging kulang eh. Tandaan mo, sapat ang Panginoon kung magbigay. Hindi yan nagkukulang. I-check natin yung heart natin. Baka tayo ang nagkukulang at nagkakamali sa pag-manage nito. So God is looking to use people of character rather than people of success. So, tinitingnan ng Diyos kung ano yung karakter na meron tayo. Kung paano tayong pagkakatiwalaan ng Diyos kesa sa success na meron tayo ngayon. So pray for God to increase your character and to give you opportunities to become a person who is faithful and honest in every area of life. So ipag-pray natin na tulungan pa tayo ng Diyos lalo na maayos natin ang ating character, yung ating pag-uugali
sa pag-manage ng kung ano yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at sa mga opportunities na ibinigay ng Diyos sa atin, kung paano tayo magiging faithful dito at honest sa lahat ng area ng buhay natin. Kasi yun po ang mahalaga. Yun ang mahalaga sa Panginoon at yun ang ating gawin sapagkat doon siya nalulugod. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na nagpapasalamat kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin at sa patuloy na ipinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Nawa o Diyos, maging tapat kami na ito ay mamanage namin ng tama, magawa namin ng maayos at maging mabuti kaming anak mo, Panginoon, sa pag-handle ng mga bagay nito. Salamat, Lord, kasi pinagkatiwalaan mo kami sa kung anong meron kami, Panginoon, sa pang-araw-araw ng buhay namin. Salamat sa aming mga pinagkakakitaan, salamat sa aming trabaho, salamat sa mga bagay na ipinagkakaloob mo sa amin na sometimes, Lord, di naman namin deserve, pero ibinibigay mo. Nawa o Diyos ay mawaging mabuti kaming katiwala sa mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay maging maayos, no? Sa buhay namin ito sa pag-handle ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Ganun din, O Diyos, ibinadalangin ko sa iyo ang lahat ng mga taong nanonood at sa mga makakapanood nito. Panginoon, i-bless mo po sila. Tulungan mo rin sila, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat na matuto kami, Panginoon, na maging maingat sa mga ipinagkakatiwala mo sa amin. At huwag kaming matempt na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo para lamang, Panginoon, punuan ang sinasabi naming kakulangan. Salamat, Lord, kasi kailanman hindi ka nagkulang sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nagpapala sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming buhay, sa pang-araw-araw, at matuto nawa kami, Panginoon, na laging magtiwala sa iyo at maging tapat kami sa lahat ng bagay na ibinibigay mo sa amin. I-bless mo rin, Lord, ang ating Wags TV family, ang God loves you, ang GLU, ang God First, at ang bansang Pilipinas na patuloy namin pinagkakaloob sa inyo. Na nawa, Panginoon, matutong magkaroon ng kakontentuhan ang mga tao, lalo't higit ang mga leaders ng bansang ito, upang hindi sila makapag-isip o makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Huwag silang magnakaw sapagkat ito'y bagay na hindi tama, Panginoon. At nawa, O Diyos, sila ay makasumpong, Panginoon, at makita nila na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay nilang kailangan sa buhay nila. Maraming salamat, O Diyos. Ingatan mo din ang bawat pamilya sa bansang Pilipinas at ingatan mo ang mga kabataan, Panginoon, na siyang maging susunod na henerasyon na maghahatid ng mabuting balita sa mas marami pang tao. Maraming salamat po, O Diyos. Ipinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, takila at makapangyarihan sa lahat. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon at sa bawat araw ng aming mga buhay. We praise you, Lord. We honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood po ng ating video na ito. Nawa po ay samahan ninyo ako every morning at 6:30 para po sa ating pong daily devotion dito po sa ating Wags TV at sa God Loves You, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakafollow. Mag-follow po kayo at sa ating YouTube channel ay mag-subscribe po kayo para ma-notify kayo every time na meron tayong videos. Maraming salamat. God bless everyone and always remember, God loves you.